Pagkatapos pong maaresto ng mga otoridad ng ICC at ng Philippine National Police led by General Marbil at General Torre, okay? Si dating Pangulong Duterte ay nag-react agad. Itong si dating Senador Laila de Lima na alam naman nating nakulong ito sa loob ng 7 taon sa ilalim ng Duterte administration matapos namang madismiss ang kanyang kaso, lack of evidence, walang naging matibay na basihan, pinalaya siya. Ngayon, this time daw po, ito naman ang pagkakataon na ang lahat ng mga naging biktima ng karahasan sa kamay ni Duterte at ng kanyang administration ay panahon na talaga para daw mabigyan ng hustisya. Pakinggan niyo ang sinasabi ni dating Senador Laila de Lima. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. I faced my case, knowing I was innocent. I stood before the courts because I had nothing to hide. Duterte now has to answer for his actions, not in the court of public opinion, but before the rule of law. This is how justice should work. Those in power must be held to the same standards as everyone else. To those who have fought this long and difficult fight, your voices mattered, your courage mattered, and today, the pursuit of justice continues. Ayan o, ang sinasabi po ng dating Senador Laila de Lima, naging na isa sa mga naging biktimang politiko ng Duterte administration. Expected natin na ganyan ang maging isabi, pero ang maganda rito, rule of law ang kanyang binabanggit. At dahil po dyan, asahan na natin na maraming resistance, marami po ang mga paggalaw-galaw ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga pro-Duterte. So huwag kayong mag-alala. Under control ito ng Philippine National Police at kung kinakailangan ng ating military. Nagsalita na rin po si Colonel Padilla, tagapagsalita ng PNP, at kanilang sinusuportahan kung ano ang kailangan ng PNP tungkol sa security at kung ano pa ang higit na maitutulong ng ating militar. Okay? Kasi ito ho ay paghahanda, galaw ng buong gobyerno kung paano maproteksyonan ang mga sibilyan, ang mamayang Pilipino, paano ipatupad ang batas, at kung paano naman magre-react ang mga Pilipinong maaaring tinatamaan dito ho sa rule of law. So, ayan po. Kaya ako binabalita ito para at least huwag kayong mabahala kayong mga Pilipino, especially nasa abroad. Dahil kasi kung yung mababasa at maritinig ang mga balita, parang napakagulo dito sa Pilipinas, hindi po. Sa totoo lang, normal lang po na mag-react yung mga pro-Duterte, pero hindi ho magulo. Wala naman hong ganyan. Kahit na may panawagan pa ito, isa na naman itong problema. At malamang makakasuhan na naman ito itong si Harry Roque. Wala naman dito sa Pilipinas, nagtatago sa abroad. Aba, nananawagan na mag-people power na raw, magpunta na raw sa EDSA. Hindi pa na bagong problema yan. Ayaw niyang tumigil. Ha? Inuulit ko, si Duterte ay suspect pa lang ngayon. Pag binasahan na yan ng sakdal dun sa Netherlands, dun pa lang siya magiging akusado. At pag sinabing akusado, bibigyan niya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Napakarami namang abogadong pwedeng tumulong sa kanya. Bakit itong nagtatagong abogado na si Harry Roque, na matagal lang hinahanap pero nasa labas ng bansa, ay nananawagan na mag-people power? Di pa na bagong problema yon. Pag people power against government, sedition yan. Pagka nang gulo pa yan, may pagka-rebellion yan. Talagang gusto nyo ang problema. Gusto nyo magulo ang ating bayan. Hinding-hindi po yan papayagan ng mga otoridad. Tandaan nyo, kontrolado ng PNP at ng military ang sitwasyon. Ito'y bahagyang init lang. Lilipas din ito. Lilipas din po ito, maniwala kayo. Pag umusod na ang trial at nakita nilang binibigyan ng pagkakataon at bibigyan naman ng pagkakataon ng korte ang side ni Duterte kung paano niya harapin at sagutin ang mga paratang sa kanya at bintang sa kanya crime against humanity, human rights violation, palagay ko maglalaylo rin yan. Itong init na ito, pansamantal lang ito. Dahil hindi nila akalain. Magaling ang diskarte ng mga otoridad at saka ng ICC at ng Interpol. Hindi pinayagan na sa loob ng bahay o sa Davao o kung saan man
i-search ang warrant, i-issue ang warrant kay Duterte. Doon pa lang ho sa loob ng eroplano nang siya pagbaba galing ng Hong Kong ay isinerve na para kontrolado na. Kaya yung mga nag-aaklas na mga kanilang followers nasa labas lang ng airport. Nang lumipat sa Villamor, nasa labas lang ng Villamor. So hindi ho nakaka-apekto sa proseso. Yung Miranda right ay binasa na po ni General Torre. Yun po yung unang ginagawa kapag nag-issue ng warrant of arrest. Babasahin yung Miranda right, sasabihin kung ano yung warrant of arrest at binibigyan ng pagkakataon ng akusado o suspect o yung inisyuhan ng warrant na siya ay may karapatang ipagtanggol ang sarili. Kaya nga Miranda right yan. Pero asahan natin at hindi maiwasan, lumabas doon sa mga video, wala lang audio, abay galit na galit yung Hanilet, yung asawa. Parang gustong sugudin si Torre habang pagkatapos basahan ng Miranda right Pinipigilan lang ng ibang abogado na hindi naman ho pwede maging physical. Unang-una, police officer yan Major General yan. Mataas na opisyal ng PNP at director yan ng CIDG. Hindi naman ho yan matatakot at hindi naman yan aatras. Kasi ang laging kanyang paniniwala ay rule of law. Pag may warrant of arrest kahit sino, huwag na tayo magtaka. Kasi ilang ulit ko nang sinabi at talagang gagawin niya ni General Torre. Kung ginawa yan kay Pastor Kibuloy, ng 16 na araw hindi niya tinigilan hanggang sa ilalim ng lupa nahuli si Kibuloy. At ito si Duterte, kinasuhan niya inciting to sedition before Department of Justice. Ay ito pa kaya? Sila ay nag-aalalay lang sa Interpol matapos mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Kaya po, talagang malakas ang loob ni General Torre para ho ipatupad yan. Pero alam ko na babatikusin nila si General Torre, Pangulong Marcos at si General Marbil dahil dito sa nangyaring ito at ang ating pamahalaan. Lalo na si General Torre dahil dyan galit na galit. Pero ingat kayo. Maraming kinasuhan ang libelo yan. Nung nangyari doon sa Davao, binalikan niya isa-isa yung mga bumabanat sa kanya. Pag hindi kayo tumigil at binanatan niyo ng personal si General Torre, kakasuhan kayo niyan. Napakasipag niyang gumawa ng kaso mag-file ng kaso sa DOJ. Cybercrime law at pagkakayo ng gulo ay inciting to sedition. Yan po yung general na sumusunod sa batas Kaya kahit na anong inyong gawin dyan, wala kayong magagawa. At pag inyong pinersonal at hindi nyo nirespeto at lumampas sa pagkatao niya, nakasira sa kanyang pagkatao, libelous yan. Warning lang po ito. Okay? Ay wala tayong magagawa. Meron pong sundalo or merong pulis na katulad General Torre at General Marbil na tapat sa ating saligang batas. Kahit pa dati nilang Commander-in-Chief si Duterte, pero dahil hindi na siya Pangulo, pero dahil meron ng court order, meron mga batas na pinapairal, ipinatupad nila. Kahit pa iniinsulto. Grabe yung galit ng Hanilet na asawa ni Duterte. Kitang-kita rin sa video na parang gustong manakit. Matapos yung Miranda right. Relax lang. Expected natin ang init ng ulo, pero may mga limitasyon. Ang kalayaan ay may limitasyon. Ang galit, dapat nakokontrol. May limitasyon din yan. Pag sumobra ang galit nyo at lumabag kayo sa karapatan ng isang tao na inyong kinagagalitan o kahit kanino, may paglabag pa rin sa batas yan. Si Torre masipag sa ganyan. Basta lumalabag sa batas, di mandahan ka agad. Kasi sabi niya, bagong Pilipinas. Please like and share ng video.